Walang amen? Amen. Parang inaano na. Wala po nang matutulog mga kapatid sa init ng panahon. At salamat muli sa pagpapahiram, Brother Jeff, na diwata. Malaking tulong po yan mga kapatid para sa pagpapabawas ng init dito po sa loob ng mga kapatid. At for you to know mga kapatid, bumili po tayo ng isang panibagong aircon mga kapatid. Amen. And hindi pa siya nakabit ngayon dahil mabubuhay daw ang warranty kapag tayo mismo ang nagkabit. So, kaya na po natin yung mga mag-i-install na sila po ang magkabit mga kapatid. And bala ko mga kapatid na ipagawa muli pa yung isang aircon dahil hindi naman kagad tayo basta-basta makakabili ng aircon mga kapatid. At bala kong dagdagan ng aircon dito sa pulpito dahil mahirap ang trabaho dito mga kapatid. So, pwede pa natin palakpakan ng mga mapalpit participants mga kapatid. Hindi nyo alam kung ano mga pinagdadaanan ng mga taong ito mga kapatid. But at behind my back mga kapatid, they giving their efforts, their talents mga kapatid for the glory of God. And bala ko rin mga kapatid na may pondo naman ang music department. Magkabit kayo ng ceiling fan mga kapatid. Amen. Dahil mainit ang ating panahon. So, purihin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Shall we all stand? And let us read our text today. Matatagpuan ito sa Joshua chapter 5, verse 10 hanggang 12. Sumigaw lahat ng may mga Bible ng Praise the Lord! Praise the Lord! Sigaw nyo pa! Praise the Lord! Paramdam nyo sa mga walang dala. Dapat ang ugali nating mga Kristiyano, may mga dala kayong Bible. Amen. So, nakakahiya sa Panginoon pag wala kayong dalang Bible mga kapatid. Ma-offend na kayo, masakta na kayo mga kapatid, but this is the truth. This is the Word of God. Amen. Joshua chapter 5 verse 10 to 12. And the Bible says, while the Israelites were camped at Gilgal on the plains of Jericho, they celebrated Passover on the evening of the 14th day of the first month. Verse 11, the very next day, they began to eat unleavened bread and roasted grain harvested from the land. I would like to invite your attention in verse 12, no manna. Everybody say no manna. No manna. Sa King James Version ang nakalagay dyan, and the manna ceased. No manna appeared on the day they first ate from the crops of the land, and it was never seen again. Biruin niyo mga kapatid, for the very first time after 40 years na palakaw-lakaw sa wilderness, amen, yung mana na nakasanayan nila for the longest time, it suddenly gone. Amen. It stopped. And the Bible tells us, and it was never seen again. Huminto na po ang mana ng Panginoon. So from that time on, the Israelites ate from the crops of Canaan. Nasa promised land na ang mga Israelites, mga kapatid. Gusto ko po munang manalangin mga kapatid before I gave the topic of this message today. Lord, samahan niyo po kami sa umagang ito. Taglay namin, Lord God, ang iyong kapangyarihan sa umagang ito. Punuin mo ang sisidlan ng bawat isa, O Diyos Ama. Bagamat marami kami mga pagkukulang, makasalanan kami, Panginoon, pero ang iyong habag at biyaya ay sapat. Panginoon, sa umagang ito, sa mga lahat ng mga nangalulupaypay, mga nangabibigatahang lubha sa aming puso't isipan, Lord, sa pamamagitan ng iyong mga salita, palayain niyo po kami. Give us understanding, give us wisdom today, Lord God, that we are maunawaan po namin ang iyong nais iparting sa amin sa umagang ito. Kasihan mo, O Diyos Ama, ng iyong banal na Espiritu Santo, and by the word of faith and by the power of your name,
Lord, saturate your presence and your love into this place, into this sanctuary, Lord God. Punuin mo ang sisidlan namin sa umagang ito. And Lord God, I rebuke all kinds of devourer sa lahat ng nais sumadlang sa malaya mong pagkilos. Patawarin niyo po kami, O Diyos, Ama, sa lahat ng aming mga pagkakasala. Linisin mo kami, Lord God, sa umagang ito. Kahabagan at kaawaan mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa umagang ito. Lord, kakain kami ng iyong mga salita. Pakabasbasan mo, O Diyos, Ama, ang iyong mga salita sa umagang ito. Help us, Lord God, me to preach your words. Hallelujah. In the mighty name of Jesus Christ, to God be all the glory. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Malakas na palakpak para sa ating buhay na Panginoong Jesucristo. Hallelujah! May malayang pagkilos ang gagawin ng Panginoon sa umagang ito. If you will open your heart, if you will open your hands, lift up the name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pamamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito na nagsasabing, the manna cease. Amen. The manna cease. Makakaupo na po kayo, mga kapatid. The manna cease. Kinuha ko po yung title dun po sa may verse 12. And the manna cease. Alam nyo ba, mga kapatid, that no matter how saved and sanctify us we are, lahat po tayo ay dumaranas ng mga pagsubok. Amen? Lahat pa rin tayo, mga kapatid, ay dumaraan sa mga irrational pain, problems, troubles, at mga pagsubok ng buhay. And as much as I want, mga kapatid, to find a verse in the Bible that will give us a spiritual immunity sa mga struggles, mga pinagdadaanan ng mga anak ng Diyos, but sadly to say, wala po akong nakita. There is no such thing as spiritual immunity. Dahil, mga kapatid, lahat po tayo ay tatablan pa rin ng mga problema, ng mga pagsubok sa buhay. There is no such thing, Holy Ghost immunity. Amen? Sa mga struggles na pinagdadaanan po natin, mga kapatid, darating at darating po ang panahon at oras na kahit nagsisimba ka, pwede ka pa rin magkasakit. Darating at darating ang panahon at oras, mga kapatid, na kahit inaatenan po natin ang lahat ng gawain, aktibo tayo sa lahat ng mga gawain ng simbahan, darating ang panahon, mga kapatid, na pwede pa rin tayong mamatayan ng mahal sa buhay. Amen? Hallelujah! Na kahit anong dasal, na kahit anong iyak, na kahit anong lupasay po natin, mga kapatid, ay hindi sinasagot at hindi po basta-basta binibigay ng ating Panginoon agad-agad ang kanyang mga sagot sa ating mga panalangin. Darating po marin, mga kapatid, ang pagkakataon na kahit prayerful ka, pwede ka pa rin mawala ng trabaho. Amen? Wala po, mga kapatid, spiritual immunity. As long as we here in this body, into this human flesh, tayo po ay tinatablan ng mga problema. Shall we say, praise the Lord? Ito pong ginawa kong message is actually a story, is a picture, mga kapatid, of the story of the nation of Israel. Ang mga Israelites po, mga kapatid, and 1,000 years ago, they were enslaved by Egyptians, not for just 1 year. Amen? Hindi siya katulad ng Babylon na 70 years. Ang Egyptian, na-conquer, na-capture nila, mga kapatid, ang mga Israelites for 430 long years. Napakatagal nun, mga kapatid. And as much as I know, hallelujah, na ilang generation, 11 generation po ang
laban ng Farao para po sa lahat ng mga Israelites. 11 generation po mga kapatid ang naging alipin ng mga Ehiptohanon sa mga Israelites. Ikaw alipin, anak mo alipin, apo mo alipin, apo mo sa tuhod alipin, apo mo sa talampakan alipin, apo mo sa kuko sa paa alipin pa rin. Grabe po ang pagpapahirap ng mga Egyptian, mga kapatid. Pero dahil lumapit sa Panginoon sila, nagdasal, narinig ng Panginoon ang kanilang mga pagdaing. Ang sabi ng Biblia, their groan reached to the throne of God. Ang kanilang paghihinagpis ay nakarating po sa trono ng ating Panginoon. Shall we say, praise the Lord? Kasi mga kapatid, ang Diyos, kahit nananalangin ka, ikaw ay nananalangin, hindi mo man agad makita ang sagot ng Diyos, pero I do believe, mga kapatid, na every time na we pray, meron pong sagot ang ating Panginoon. Sigurado pong may sagot ang ating Panginoon. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, tinugon niya po, sinagot, mga kapatid, at pinalaya po ang mga Israelites. After 430 years of slavery, may panalangin pala talagang tinutugon pa rin ang ating Panginoon. Sabi sa post sa Facebook, mga kapatid, nakita ko, may nagtanong po sa isang babae, sis, anong makukuha mo sa pananalangin? Ang sagot niya, mga kapatid, usually, I don't earn anything, but rather I lose things. At sinabi niya lahat what she lost, everything when she prays to God. Ang una niya sinabi, I lost my pride. I lost my arrogance. I lost greed. I lost my urge. I lost my anger. I lost the lust. I lost the taste of sin. I lost my impatience. I lost my discouragement. Sometimes we pray to God not to gain something, but to lose things that don't allow us to grow spiritually. Ang panalangin, mga kapatid, nagbibigay ka sa Panginoon ng time. May binibigay ka sa Panginoon. But don't you remember, mga kapatid, na kapag nananalangin tayo, meron pong tinatanggal din ang Panginoon sa atin. Meron din pong inaalis ang Panginoon sa atin. Prayer can educate us, prayer can heal us, and prayer can strengthen us, mga kapatid. Kaya mga kapatid, grabe po yung pasasalamat ko sa mga prayer warriors natin. Na alam nyo ba, mga kapatid, na habang nagtatrabaho kayo, na habang nagnenegosyo kayo, na habang pumapasok kayo sa inyong mga eskwelahan, meron pong umiiyak para sa iyong kaluluwa. Meron pong umiiyak at meron pong naghihinagpis para sa bawat isa sa atin. Don't underestimate the power of prayer. Hallelujah! Araw-araw may umiiyak para sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Come on, malakas na balakpak para sa ating Panginoon. Now, balik tayo, mga kapatid. Kung ako man o ikaw, mismo ilagay po natin yung ating mga paa during the time ng mga Israelites. Bilang isang Israelita that time, kung yung outing na, mga kapatid, ang bilis-bilis mo, di ba? Ang bilis-bilis mong sumama, ang bilis mo mag-empake, ang bilis mo mag-desisyon, maaga pa lang, gigising na. Pustahan pa nga tayo, mga kapatid, sa darating na anniversary natin Maraming maaga dyan. Pero sa devotion, ang daming late. Pag nag-a-announce ng kainan, pag nag-a-announce ng swimming, pag nag-a-announce ng outing, pag nag-a-announce ng outdoor activities, ang aga-aga natin. Ang bilis-bilis natin. Hindi na kagad pinagdadalawang desisyonan pa yan. Oo, na kagad yan. Pero kapag ang pastor nagpaanyaya ng fasting, next time na kami.
Pag nagpaanyaya mga kapatid ang iglesia na mag-ayuno tayo, magkaroon tayo ng Bible study and fellowship, next time na po kami. Sa susunod na kami. Devotion, ang daming late. Pagpasok pa dito, reklamo, mainit. Ayaw pang pumalakpak. Ayaw pang magsalita. Pagtapos ng service, una pang uuwi. Nagmamadali. Nung nag-announce nga ng anniversary dito, mga kapatid, ang daming napawaw eh. Kahit na 2,000 ang registration, go lang yan. Sasama pa rin. Pero yung fasting, libre na. Paulit-ulit na ina-announce. Walang gustong mag-response. Mahiya kayo sa Panginoon. Walang pumapansin. Iilan na lang. Yung midweek nga natin, hindi na tinatao eh. Na dating tinatao, mabilang mo na lang sa kamay at paa dumadalo. Nasaan na kayo mga kapatid? Wala pa nga tayo sa promised land, nasa wilderness pa rin tayo. Maawa kayo sa mga kaluluwa nyo. Palagi na lang nagpapaanyaya ang inyong lingkod dito. Masakit bilang lingkod ng Panginoon. Every time nagpapaalala tayo, hindi kayo nakikinig. Sino gusto nyo magturo sa inyo mga kapatid? Sino gusto nyo pumansin sa inyo? Darating ang araw mga kapatid, sisingilin tayo ng Panginoon. At the time of loss, at the time na marami kang hinihingi sa Panginoon, makita-kita ka palagi. Pero nung binigay ng Panginoon ang mga pagpapalang materyales, hindi ka na makita. Ganyan ang naging problema ng mga Israelites. Mga matigasin ang ulo, mga reklamador, mga pasaway, mga hindi marunong sumunod. So yung mga Israelites, mga kapatid, wala po silang idea sa labas out of Egypt. Ano itsura outside sa Egypt, mga kapatid? And all of the sudden, sasabihin po ng leader sa kanila. Sasabihin ni Moses, narinig ng Diyos ang inyong panalangin. You can now come out not just of the Egyptian door, but come out of slavery. Ako mga kapatid, ramdam na ramdam ko po yung kung paano ini-storytelling ang Book of Exodus sa Egyptian saga na ito. I can sense mga kapatid kung gaano po ka-excite ang mga Israelites na lalabas na po sila. Palalayain na sila ng ating Panginoon. Nung unang hakbang nila palabas ng Egyptian, they were all excited mga kapatid. And I can imagine na maaga pa lang nag-e-empake na sila. Na maaga pa lang nagkukumpuni na sila ng kanilang mga gamit. Kasi ang sabi ng Panginoon, palalayain tayo ng ating Panginoon. Amen. Yes, amen. At yung iba marahil mga kapatid nag-iisip, gaano ba kalayo ang Kanaan? Gaano ba kalayo ang lupang pangako na yan? At ang iba siguro marahil sabi-sabi, siguro yung layo ng Kanaan, it takes 11 days journey lang. Malapit lang yan. So maghanda lang tayo ng pang 11 days na kakainin. 11 days na susuotin. Makakasurvive tayo sa labas. At siguro mga kapatid, sabi pa ng iba, hindi na ako magdadala ng kumot, hindi na ako magdadala ng tuwalya, ng mga pabigat. Hallelujah! Kasi baka pagdating doon sa lumang pangako, provided na ang lahat. Konti lang ang dadalhin nating pagkain. Kasi baka may pagkain naman doon. Shall we say, praise the Lord? Praise the Lord. So yung expectation nila na 11-day journey lamang mga kapatid, and after that, they were going to settle in Canaan. They were so overwhelmed with the promise, but they were not prepared for the delay. Hindi nila na-anticipate ang delay mga kapatid. Uulitin ko, masyado po silang overwhelmed sa pangako ng Panginoon, pero hindi po nila na-anticipate na posibleng magkaroon ng delay doon sa labas ng Egypt.
doon sa wilderness. At alam natin ang story, mga kapatid, what was supposed to be an 11-day journey, it goes to 40 years. Long 40 years. Siguro sabi ng mga anak ng mga Israelites, Pa, 12 days na tayo naglalakad. Ano ba yung balita na 11 days lang tayo maglalakad? And I can sense, mga kapatid, that after 2 months, 3 months, the first 1 year na lumagapa, doon sa labas ng Egypt, sa wilderness, marami na pong nagre-reklamo. Marami na pong nagre-reklamo. Hallelujah! At marahil ang iba, sabi mga kapatid, pabalik-balik tayo dito sa Pure Gold. Balik-balik tayo dito sa Soldiers. Daanan na natin to last 3 weeks ago Pabalik-balik tayo dito. Sabi naman ng iba, 11 days. 1 buwan na tayo naglalakad dito sa labas. Wala pa rin nangyayari. Paano tayo makakasurvive? Moses, ubos na yung baon namin. Yung ipon namin, ubos na. Yung savings namin, Moses, wala na. Said na. Yung imbakan namin, Moses, wala na. At dito natin makikita, mga kapatid, maki-flash, the wilderness experience is a test and training ground that God gives to each of us to help us grow and mature spiritually. It's also our season that not only tests your faith, but also tests your patience, perseverance, and determination to serve God. Hello? At habang patagal ng patagal, padelay ng padelay, mga kapatid, ang panahon, here comes their complaining. Here comes their grumbling. At alam natin ang sabi nila kay Moses, Moses, bakit mo ba kami dinala dito sa ilang? Para mamatay, para magutom, babalik na lang kami sa Egypt. Dahil doon sagana kahit alipin kami, may kinakain kami. And you know what, mga kapatid? Kung narinig ng Panginoon ang panalangin ng mga anak niya, narinig din ng Diyos ang mga pagrereklamo ng mga Israelites. See? Akala ko ba gusto niyong lumaya? Akala ko ba gusto niyo na makapunta sa lupang pangako? Pero pag dito, konting pagsubok, konting init, konting tiyaga, hindi tayo makapagtimpi. Tuturuan tayo ng Panginoon. It is training ground lang ito, mga kapatid. Huwag tayo magpa-apekto. Hello? Ang sabi ng Exodus chapter 16, verse 11 to 15, are you still with me, mga kapatid? Say, praise the Lord. Then the Lord said to Moses, I have heard the Israelites complain. Now tell them, in the evening you will have meat to eat, and in the morning you will have all the bread you want. Then you will know that I am the Lord your God. That evening vast numbers of quail flew in and covered the camp. And the next morning, the area around the camp was wet with dew. When the dew evaporated, a flaky substance as fine as frost blanketed the ground. The Israelites were puzzled when they saw it. Ano ito? They asked each other. They had no idea what it was. And Moses told them, it is the food the Lord has given you to eat. Yun yung mana ng ating Panginoon. It is God's provision to the whole nation of Israel. Humingi sila ng pagkain kasi nade-delay na sila. Humingi sila ng tulong sa Panginoon kasi nade-delay na po sila sa wilderness. Asa na ang 11-day journey? Wala na silang baon, ilang araw na lang. But God provided. At ang ginamit na provision ng Panginoon, ang mana.
Everybody say mana. I can sense again, mga kapatid, during that time, yung frustration ng mga magulang na wala na po silang mapakain sa kanilang mga anak at pamilya. Grabe po yung worried ng ama ng tahanan to provide the needs and wants ng kanyang buong pamilya. Wala na po, mga kapatid. Lord, asa na ang supply? Moses, nasa na ang supply? Kailan ba kami makakarating? Aabot pa ba tayo doon? Parang isang frustration pa yun, no? Kung aabot pa ba kami doon? Paano kung ginawa ng Panginoon, hindi lang 40 years, 100 years? Or worst case, mga kapatid, tinumpasan ng Panginoon yung 430 years na sila slavery, tapos 430 years din sila sa labas ng wilderness. Grabe yun, mga kapatid, baka hindi natin kayanin. Dito nga lang sa init ng iglesia, itong ngayon, hindi na natin kaya. It taught a valuable lesson about God's provision for His people. And God taught them every day that He provides for them. So in this aspect, mga kapatid, we learned that we must go to Him every day for a heavenly blessing. Amen? And we should stop complaining. There is also negative side to manna. It was not the fruit of the land that God had promised to them. There was a land with milk and honey that was God's plan and desires for them. It was their decisions not to partake for it. Hallelujah! Yung Jordan River, mga kapatid, yun po yung visible na obstacle po nila para po makapunta dun sa promised land. But it was not what was keeping them out of the promised land, mga kapatid. It was their fear and lack of trust in God. It is hard to change. Mahirap bang magbago? Tanong mo nga sa katabi mo, mahirap bang magbago? Mahirap bang magbago? Sagutin nyo nga, mahirap bang magbago? Mahirap, no? Mahirap magbago. Sa sarili natin, mahirap magbago. Mahirap iwanan ang paninigarilyo. Mahirap iwanan ang pambababae. Mahirap iwanan ang pag-iinom ng alak. Pero dahil tinawag tayo ng ating Panginoon, tinulungan tayo ng Diyos para mabago, ikaw ay nabago talaga. Dahil hindi po kayang baguhin ng kapwa-tao ang sarili niyang kapwa. Mahirap, mga kapatid. Pero as long as we have God, as long as we have Jesus, kaya tayong baguhin ng Panginoon. Kinalimutan nga ng Panginoon yung lahat ng mga ginagawa mo noon, yung mga pangit na nakaraan mo. How much more ngayon na nagsisimba ka na? Nagpe-praise the Lord ka na? Umaaten ka na? Nagtuturo ka na? Nagpapagamit ka na? Mahirap magbago pag sa sarili lang nating kaunawaan. Sa sarili nating sarili. Hindi natin kayang baguhin, mga kapatid, ang ating mga buhay. Pero dahil meron tayong Savior, mga kapatid. Can you imagine, balik tanaw kayo nung una kayo nakilala sa Panginoon? Di ba napakapangit na mga buhay ninyo? Nung walang Panginoon? Pero look at you now. Bihis ka na. Maayos ka na. May maganda ka ng trabaho. Isn't God good enough? Ang papangit ng buhay natin dati. Patapon. Papuntang impyerno. Pero salamat sa Panginoon sa pagkataon na ito. Mahalin mo ang kaluluwa mo. Mahalin natin ang buhay na ito. Mahirap magbago, mga kapatid. Pero salamat sa Diyos, binago na tayo. And we shout, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The promised land brought about many changes in their lives. They were to be in the middle of ungodliness and
same food, their clothing had to change to adapt to the different climate. Siyempre, iba ang experience ng Egypt at iba rin ang experience ng Promised Land. Iba rin nga ang experience ng wilderness eh. Mainit eh. They had to go work for their food. They had to plant, they had to nurture it, and they had to reap from the land. They had to capture new land, and they had to protect it. Hindi katulad sa loob ng Egypt, mga kapatid, na trabaho lang sila ng trabaho. Pero pagdating sa Promised Land, iba ang tinuturo ng Panginoon sa kanila na magtanim kayo, kakain kayo ayon sa inyong mga ani. They had to respond to the new enemies and learn how to fight differently. Ito pa malupit, mga kapatid. Doon sa Egypt, wala po silang laban na nangyayari doon. Dahil protektado sila ng mga Egyptian army eh. Pero pagdating sa Promised Land, mga kapatid, they had to defend. They had to defend the land. They had to defend their family sa kanilang mga sarili. Why? Pumasok na ang mga Amorites, pumasok na ang mga Amalekites, pumasok na mga kapatid ang mga Syrians, pumasok na mga Philistines. Woo! Dati wala namang laban-labanan sa loob ng Egypt eh. Pero nung lumabas na sila, mga kapatid, they stand on their own. Kinakailangan nilang lumaban para may pagtanggol po nila ang kanilang mga nasasakupan. Amen? So God is shifting them from wilderness experience to Promised Land experience. Iba ang buhay ng dalawang yan, mga kapatid. Iba ang buhay sa wilderness at iba po ang buhay pagdating sa Promised Land. Iba ang buhay mo dati kesa sa ngayon na naglilingkod ka na sa Panginoon. Yes. Kung noon wala kang Diyos na kinikilala at wala kang Diyos na kinakatakutan, ngayon takot na takot ka sa Panginoon. Kung noon wala kang kabanalan na sinusunod, ngayon meron ka ng kabanalan na sinusunod at minemaintain. Narinig ko sa Sunday School ng maturity class, mahirap ba maging Kristiyano? Mahirap ba maging Kristiyano? Mahirap. At tandaan nyo, ang langit hindi basta-basta binibigyan ng Panginoon kahit kanino yan. Paghihirapan mo ang langit. Mga Israelites nga pinaghirapan ng 40 years bago maharating ng Promised Land. Ano gusto mo? Easy-easy ang ibigay sa'yo ng Panginoon ng langit? Magtiyaga ka. Magtiyaga tayo dito sa lupa. Para pagdating ng araw, mga kapatid, may aanihin tayo sa langit. Kung gusto ng buhay na walang hanggan, kung gusto natin ng magandang buhay pagdating na sa kabilang buhay, mag-invest tayo ngayon pa lang. Shall we say, praise the Lord? Praise the Lord. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon. There are three basic responses to change. Number one, the negative response. This frustrates the work of God. This is the attitude that the people had 40 years earlier. It kept them out of the Promised Land and also kept everyone else out. Tatlo kasi ang naging response, mga kapatid, ng mga Israelites during the long period of years time sa labas ng Egypt, mga kapatid. Una, the negative response. Pangalawa, yung mga indifferent response. Yung sala sa lamig at sala sa init na sagot. Parang namamangka lang sila sa dalawa. Minsan negatibo, minsan positibo naman sila. At pangatlo, yung mga positive response. I would like to invite your attention dito sa positive response. This is when we're ready to do whatever God has called you to do with all of your heart. Positive response. Pag positive response ka, mga kapatid, nag-agree ka sa lahat ng sinasabi ng iyong leader. Without questioning, without murmuring, without
meeting, mga kapatid, positive response sa sinasabi ng leader, sa sinasabi ni Moses. Positive lang tayo, Moses. Kahit wala mo na sigurong mana ngayon, positive lang. Positive lang. Kahit wala pa tayong bagong church, kahit wala pa tayong mga bagong aircon, positive lang. Kahit ako, ayoko na talaga sa lugar na ito. Alam niyo mga kapatid, we are blessed na nga sa lugar na ito eh. Natanong po mga ilang pastor ng Section 5, Pastor, di ba wala pa kayong church? Wala pa kayong church building, di ba? Oo, Pastor. At ang sagot nila tinanong ko sila, Pastor, how much do you pay rent sa church niyo? Magulat-gulat ako mga kapatid, ang mga renta ng ibang pastor, 40,000. 45,000 a month. Tiluti, magkano renta natin dito? 14,000 lang tayo dito mga kapatid. See, blessed pa rin tayo. Yes. Blessed pa rin. Kung ikukumpara sa iba. Abay, baka pag 40,000 ang upa natin dito mga kapatid, wala nang natitira para sa mga offerings natin. Lahat nakabigay na sa renta natin. Yes. Pero salamat sa Panginoon, He provide everything. Hallelujah. He provide everything mga kapatid. Kaganina nung nakikita ko nag-praise and worship dito mga kapatid. Yung mga kapatiran, yung at the middle banda, para hindi na kayo makakilos na maayos, magpuri. Ang sarap kasi magpuri mga kapatid, yung parang anlawa. Yes. Yung kahit, tagtatatlong metro muna tayo ha. Ito, lugar ko. Ito ang akin. Ito ang sayo. Ito ang lupain ko. Lupain mo yan. Dito ako magpupuri, dyan ka magpuri. Ang sarap kasi yung feeling na gano'n mga kapatid. Kaganina, minonitor ko ang attendance. June, ilan tayo? 165. Yes! Alam mo mga kapatid, noon, pinagmamasdan ko, mga nasa 120 lang tayo dati. Totoo yan, minsan ang attendance natin pumapalo lang ng 110, minsan pagkasalat-salat pa, 95 lang. Mga 110, 120 max na yan. Pero nagugulat ako mga kapatid, minsan nagawa 150, 160 na tayo. Sabi ko, Lord, how can I lead this flock? Sabi nagre-reklamo. Sabi pasaway. Sabi kayo magpaturo. Pinaparamdam na talaga sa akin ng Panginoon, mga kapatid, na malapit na tayo magkaroon ng church na. Alam niyo mga kapatid, samahan niyo po ako sa panalangin ito. Ito po yung nabivision ko in the near future. Ibibigay na talaga ng Panginoon ito. Magtiwala lang tayo. Ito yan mga kapatid, naglalaro lang ang attendance natin noon na 110 lang, 120. Pero ngayon nagawa 150 tayo mga kapatid. Doon sa baba, para sa mga nandito sa maturity at doon sa klase ni Minister Joas, doon po sa baba, sobrang dami na po nila. Kaya Lord, pag binigyan niyo po kami ng malaking square meters, Lord, may pang Sunday school kami para sa mga visitors. Yung malamig. May Sunday school kami para sa mga doctrine, mga dinodoktrinahan, mga newly baptized sa mga Sunday school, sa children, at sa maturity class. Bigyan niyo po kami ng magandang venue, Lord. I am always praying to God that, Lord, I command your hand. I command your blessing, Lord, to pour out once again, Lord God. Hallelujah. Ako mga kapatid, hindi ko ikinahihiya. Inuutosan ko ang kamay ng Panginoon na pagpalain niya tayo. Inuutosan ko ang kamay ng Panginoon na i-bless niya ang kanyang mga anak. Inuutosan natin sa umagang ito, Lord, release your blessing. I command, Lord God,
financial provision, financial provision, financial breakthrough, spiritual breakthrough, physical strength to be upon your sons and daughters. In the name of Jesus. Kagaya ka na sabi ko mga kapatid, sometimes itong lugar natin, parang hirap na magpuri kasi nga masikip. Kasi nga, ang dami natin mga kapatid. You know why mga kapatid? I am also including in my prayers na hindi lang tayo blessed ng Panginoon spiritually, kundi numerically rin. Although hindi nasusukat mga kapatid ang tatag ng isang iglesia kung marami. Pero Lord, increase us numerically. Marami ka pang gagamitin. Marami ka pang gagamitin na magiging pastor soon and someday. Marami ka pa rin, Panginoon, tatawagin sa lugar na ito na magtuturo ng iyong banal na mga salita, Panginoon. Ano pag darating ang araw, yung mga leaders natin, mamamatay lang dito. Mawawala sila. Huwag kayo masaktan ha. Sorry, bakit ang ginamit ko, mamamatay ha. Reality, Pastor. Totoo naman talaga yun. Tatanda. Iba nga sa atin, may sakit na eh. Yes. Iba nga sa atin, nadagdagan na naman ng layer dito. Yung iba sa atin mga kapatid, yung dating lahat, yung dating 5 years ago na walang iniinda dito sa Malacang, ngayon may iniinda na. Yung dating 2020 vision, ngayon 1020 na lang. Tama. Yung dating walang rayuma, nirarayuma na. Yung dating itim lahat ng buhok, ngayon puro puti na, Kuya Gles. Puno ng buhok, sa gilid na lang. Yung dating maraming buhok, ngayon ubos na. Oh my God. Yung dating matitibay ang ngipin ngayon, nagkakandalagas-lagas na. Abay, sino ang ititrain natin at papalit sa atin? Dapat ang generation hindi na puputol. Doon kasi sa panahon ng Egyptians, mga kapatid, ang mga Israelites, silang mga magulang, mga lolo, mga great-grandfathers nila, alipin na noon. Hanggang dito ba naman sa pagiging apo sa talampakan, alipin pa rin kami? Abay, hindi na maganda to. That is why nanalangin sila sa Panginoon. At ang sabi kanina mga kapatid, they are grown, yung kanilang pag-iinagpis ay nakarating po sa trono ng Panginoon. And God heard their prayer. At ang sabi ng Panginoon kay Moses, let my people go. Si Moses, hesitation pa nung umpisa. Cannot be, Lord. Yes. Cannot be. Hindi ko kaya yan. Iba na lang. Hindi ko kaya, Lord, maging leader. Hindi ko kaya maging pastor. Hindi ko kaya maging head ng evangelism. Hindi ko kaya maging music directress. Hindi ko kaya maging ushering department. Abay, sino gagamitin? Sanggol. That's right. Gusto natin lumago pero ayaw natin ang posisyon. God. Yung posisyon, mga kapatid, it cannot guarantee you a salvation. Right. Baka akala nyo kasi mga kapatid na may pag meron tayong posisyon dito sa church, mataas ka. Mga kapatid, para sa kalaman nyo, para sa mga bisita po namin, pantay lang tayo. Pantay lang tayo, Kuya Roger. Pantay lang tayo, Minister Rasil. Yes, sir. Pantay lang tayo sa harapan ng Panginoon. Darating pa rin ang pagkakataon na lahat tayo haharap sa judgment ng ating Panginoon. And God will ask us, mga kapatid, anong ginawa mo? Anong ginawa natin? Pantay-pantay lang tayo. Lex, pantay lang tayo sa harapan ng Panginoon. Kay Jimmy, pantay lang tayo. Walang lamang, walang mataas, walang mas mataas, walang superior. Lahat po tayo ay basahan lang sa harapan ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Listen to this. Nung hininto ng Panginoon ang resources nila, hininto na ng Panginoon ang meat,
ang bread at ang mga quail eggs, ang mga pugo, mga kapatid. Because God wants them to upgrade their focus. Ibig sabihin, kung nung dati nakafocus po sila sa mana, sa bread, sa meat, at sa pugo, God wants them now to focus on the fruit. Sa fruit. Ang mana kasi mga kapatid, yung kinakain nila before, ay something na nag-a-appear lang sa labas ng tent nila. At morning, at night, pagkatapos nun, wala na kagad. Ang ending nun, idudumi mo na lang yun eh. Oo, totoo yan mga kapatid. Magiging dumi na lang yun. Pero ang ini-introduce ng Panginoon sa kanila, hindi mana. Ano? Fruit. Ang fruit, mga kapatid, is something that you can multiply. Ang mana kasi pagkakain nila, tapos na yun. Pero ang fruit o ang bunga, mga kapatid, is something that they can multiply. When they plant, it multiply. Nagtanim ng isang puno ng mansanas, umani ng isang 2 kilong mansanas. Ang tinuturo pa, mga kapatid, ng Panginoon sa kanila, that don't focus on the temporary things. Ang mana kasi saglitan lang yan, mabilisan lang yan. Focus on something that you can multiply. Ang mana, mga kapatid, noon, during the wilderness time, tinuturuan sila na kapag gising nila sa umaga, may kakainin na agad sila. Ang blessing mabilisan, ang blessing madalian, ang blessing ay immediate, ang blessing ay sudden, na kapag nanalangin sila sa Panginoon, tinutugon agad ng Diyos. Pag may dumating na tugon agad, sanay sila sa ganong, usapan di ba? Kapag nananalangin, may tugon agad, sanay sila sa ganong blessing. Pero outside from the wilderness, hindi pa nila na nakikita, mga kapatid. Aba, pag magtatanim pala ako, pwede pala ako mas umani ng mas marami. Yes. Isa pang tinuturo ng Panginoon through during wilderness time, na huwag tayo maging tamad. Amen. Lahat ng tamad na young people magsabing, Amen. Wala. Hallelujah, walang tamad. Walang tamad, pero may tamad na tamad. Walang tamad, pero saksakan ng tamad meron. Diba? Sanay sila sa ganun, mga kapatid. Pero ang Panginoon, tinuturuan silang mag-upgrade. Tinuturuan silang mag-level up, mga kapatid. Gusto ng Panginoon, maturuan niya tayo na tayo'y magtatanim. Gusto ng Panginoon na mag-level up ang ating mga pananampalataya. Sino ba naman nag-aakala dito natin, mga kapatid, na yung dating nire-raise natin na para sa church lahat na 10,000, abay, akala mo 15,000 na nire-raise natin. And as much as I know, hinanap ko, isang taon mahigit na tayo nagre-raise ng fund na ito, ni kahit isang pagkuha natin ng church lahat, hindi tayo binigo ng Panginoon. Wala ko nabalitaan na hindi natin na-reach ang 15,000. Hindi ko narinig sa ating mga church finance, mga kapatid, na hindi natin naabot yung goal, pastor. And as much as I know, mga kapatid, sumusobra pa nga yun. Dati 10,000 lang. Ngayon 15,000. Sabi ng Panginoon, try me. Prove me. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Na-upgrade ka lang ng Diyos, mga kapatid. Dati hindi ka marunong manamit. Ngayon, marunong ka na mag-long sleeve. Marunong ka na magplansya ng damit mo. Marunong ka na mag-ayos ng buhok mo. Marunong ka na magpabango. Marunong ka na rin maligo. Dati hindi ka naliligo marunong ka nang maligo. Kasi mas madalas ka pa mag-birthday kaysa maligo.
Na-upgrade tayo ng Panginoon. Noon dati, hirap ka mag-English. Ngayon, minamani mo na lang ang English. Di ba? Ngayon, dati, dati ang bilis mo magalit. Ngayon, maunawain ka na. Wow. Noon, ang bilis mo magreklamo. Ngayon, mas lalo ka naging reklamador. Noon, ang bilis mong ma-high blood. Ngayon, may maintenance ka na. Ang bilis mo ma-high blood, ang bilis mo mag-init ang ulo mo. No? Ngayon, dalawa-dalawang amlodipin, tinitake mo. Ikata-press pa. Ilalagay mo dito sa ilalim ng dila mo. Alam niyo mga kapatid, high blood ako nung second dose ng vaccination ko. Hindi ko alam paano ako makakalagpas dito eh. Bumili ako ng kata-press muna mga kapatid. Sabi daw, uminom ka daw ng pineapple juice. Uminom ako 2 pineapple juice. Pagdating doon, sir, 150 ka over 110. Balik pa rin mga kapatid. Hindi makuha mga kapatid. Kaya mga kapatid, alam niyo yung naalala niyo yung preaching ko dati mga kapatid na kapag masiyahin ka, kapag nagpapatawad ka pala, bumababa ang BP mo. Kapag marunong kang magpatawad, marunong kang tumanggap ng pagkakamali, bumababa ang BP mo. Nagkakaroon ka ng magandang self-esteem. Nagkakaroon ka ng magandang buhay, magandang paghinga. Inhale nga kayo, inhale. Baho. Inhale lang. Hallelujah. Dati ang bilis mong nagreklamo ngayon. Ura-urada ka, nagreklamo na. Di ba? So God stopped manna because God want them to exercise their faith. Amen? Listen to this. Most of the time, God will test your faith to change your focus. Dahil ang tao mas nakafocus sa immediate. Ang tao po nakafocus sa temporary. Especially kapag hindi mo alam kung kailan ang Diyos na magpo-provide, mga kapatid. Pero sa panahon na hindi mo alam kung kailan na magpo-provide ang Panginoon, humihinto ang mana para ihinto ng Diyos ang complacency sa ating mga puso. Huwag ka na umasa mga kapatid na isusupply ng Panginoon na lang sa'yo. Huwag ka na umasa doon. Walang gano'n na ngayon mga kapatid. Abay, lahat ng ating ginagawa, pinagtatrabahuhan na natin. Wala na nga libre sa panahon natin ngayon. Ultimo, kahit yung paghingi ng candy sa mga nagbebenta ng yosi, tsaka yung mga nagyoyosi. Piso yan! Minsan nga, yung mga anak natin bigyan mo ng 5 piso, tatapon yan sa harapan mo. Gusto papel, gusto 20 na. Lowest 20 pesos na. Now, ang mana pala mga kapatid, maintenance lang pala yan. Ang mana, just enough lang pala yan. Amen? Ang mana noon, pang survival lang pala nila yun. We need to break that mana mentality. Because mana will see you through, but only for one day. Kasi ang mana ng Panginoon, mga kapatid, every day. Kaya yung mga lagi nagtatago ng mga mana noon, napanis na lang, napulok na lang, nag-impact, kaya akala nila, siguro nakalagay doon sa may pinakababa ng expiration, expired, kunyari, March 20. March 21, expired na yung pagkain. So, hindi mo na siya pwedeng impakin kinabukasan. Kasi kinabukasan, mga kapatid, may panibagong mana na naman. Oo, di ba? Para sa mga ospital, doon ko napansin sa ospital pala mga kapatid. Ang mga pagkain sa ospital, good for one day lang pala yan. Akala ko may expired na to bukas, kaya minsan
nung dating na-hospital si Pastor Joshua, pag bumibili ako ng mga inapay sa hospital, kinabukasan expired na, hindi ko kinakain mga kapatid, yun pala, consumable lang pala siya for one day. So parang ganun ang mana mga kapatid. Nag-provide ng Panginoon sa pang-araw ng pang-Monday, iba naman ang ipoprovide na mana ng Panginoon para sa Tuesday. Iba ang Monday, iba ang Tuesday mana, at iba ang Wednesday mana. So pang-survival lang nila yon, pang-maintenance lang nila yon. Just enough lang ang mana na yon para sa isang araw na yon. Huwag kang mag-imbak, huwag kang magtago, huwag kang magbulsa ng mana, kasi masisira lang yan. Mabubulok at mapapanis lang yan. See? Pang-maintenance lang po mga kapatid ang mana na yan. But God wants to introduce to them a fruit, something that you can plant, something na magkakaroon ng seed, something that you can multiply, and God wants to introduce you something. Yung kakaiba naman. Yung kakaiba naman na hindi tayo nakasanayan natin na everyday mana, everyday tinapay, everyday pugo, everyday meat. May hinahain ng Panginoon na gulay. May hinahain ng Panginoon na prutas. May hinahain ng Panginoon na magandang pagkain at masarap at masustansya. Naalala niyo yung earthly ministry ni Jesus, mga kapatid? Kapag kinakailangan magbayad ng tax, sabi niya kay Pedro, Pedro, pumunta ka doon sa isda. May makikita kang coins doon. Instant. Nakakita doon sa isda ng coin, ng barya. Nung nagugutom yung 5,000 na mga tao, akin ay 2 isda at akin ay 5 tinapay. Pararamihin ko yan. I can multiply it. Alam mo, hindi mo pwedeng tawaran ang kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid. Hindi mo kayang tawaran ng Diyos kung pabilisan lang ng miracle. Sabi ng Panginoon sa John chapter 6 verse 35, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst no more. Yung kinain nyo, natural lang yan. Yung kinain nyo, temporary lang. Ako, eternal ako. Huwag kayo mag-focus dun sa milagro. Mag-focus kayo sa Panginoon. But sadly, right after this, mga kapatid, according to John, yung 666 ng John, alam niyo yan, yung 666 ng John, ang sabi ng Panginoon, from that time, many of disciples went back and follow no more. See? Nung wala ng pagkain, nung wala ng isda, nung wala ng tinapay na milagro ang ginagawa ng Panginoon, ang mga disciples nag-back out na. Kasi wala nang makain. Sa ministry, mga kapatid, laging pinapaunawa sa amin ng mga kapastoran. Sa ministry, magugutom ka lang dyan. Sa ministry, pag nagpastor ka, wala kang makakain. Pero pagtsagaan mo yan. Ganyan ang buhay. At sabi niya sa 67, nung sabi, kinausap ng Panginoon, nagpunta ang Panginoon sa 12, sa 12, na apostles. Then said, Jesus went to the disciples, to the 12. Kayo din ba, iiwan niyo ako? Kayo din ba, iiwan niyo ako? Malao na matagal niyo akong kasama. Nagbilagro ako. Nagpagaling ako. Pedro, halos mapunit-punit yung lambat mo nung nag-provide ako ng mga isda para sa iyo. Amen, amen, amen. Ikaw din, Andrew. Hallelujah. Kayo yung mga kauna-unahang mga apostles na tinawag. Nakapagbenta kayo ng mga sandamakmak na isda, nagmilagro ako. Kayo din bang 12, iiwan niyo ako? Sakit no, nagtatanong si Jesus ng gano'n sa apostles niya. Pero Diyan, iiwan mo ba ako? Jawad, iiwan mo ba ako? Mga kapatid, iiwan niyo na ba ako? Mga kapatid, iiwan niyo ba ang iglesia ng Panginoon? At nagmalaki si Pedro, Lord, to whom shall we go? Si Pedro kagad yung nagtaas ng kamay, Lord, to whom shall we go? Saan kami pupunta, Panginoon, kung wala ka?
gustong iparating si Pedro, Lord, hindi namin kaya kung wala ka. And let us accept this, mga kapatid, na kung wala ang Panginoon, wala tayo. Na kung wala ang Diyos sa ating mga buhay, ang buhay natin ay patapon, ang buhay natin ay pasirana, ang buhay natin ay papuntang kapahamakan. Pero merong Diyos na nagbago, merong Diyos na tumampot mula sa putik na karuyan. Nilinis ka, binago ka ng Panginoon, nilikhaan ka ng Panginoon ng malinis na puso, at ngayon, nagpapatuloy ka ngayon. Ang Diyos ay naging mabuti, mga kapatid. Kung feeling mo down ka na, kung feeling mo worried ka na, kung feeling mo bigat ka na, tandaan mo, merong Panginoon na masasandalan. Merong Panginoon na nasasandalan sa lahat ng mga problema natin. Bigat ka na? Kaya nakakalungkot, mga kapatid, yung sinabi ng Panginoon sa 12. Para mga anak na ng Panginoon yun eh. Anak, kayo din ba iiwan niyo ako? Pagkatapos lahat ng mga provide, pagkatapos lahat ng mga miracles, kayo din ba gagaya sa mga ibang followers? Kasi wala na sila makain, hindi na sila sumusunod sa akin. Kaya sabi ni Pedro, Lord, to whom shall we go? John chapter 6 verse 68, yan ang sinabi. 6:68. Lord, to whom shall we go? Saan kami? Paano na kami, Panginoon? Hallelujah. Listen to this. The manna ceased when the promised land was provided. Yes. Natigil po ang mana when God provided the promised land. Sa panalangin, may binibigay ka. May inaalis din ng Panginoon sa iyo. Inalis ka ng Panginoon sa Egypt, binigyan ka naman ng Panginoon ng promised land. So when the manna ceased, nung tumigil po ang mana, the promised land was provided for them. There is a type of manna in your lives that should cease. Romans chapter 13 verse 14, rather clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how gratify the desires of the flesh, but on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh in regards to its lust. Number one, the manna that you provide for yourself, that manna has to cease. The things you feed your mind that are ungodly, that manna must cease. The unforgiveness you keep feeding yourself, that manna must cease. Any provision that you feed yourself to satisfy your lust of the flesh, that manna has to cease. That hatred, that bitterness must have to cease. That bitterness, that hatred, that unforgiveness spirit in your heart must cease. Kailangan maalis yan. Mga kapatid, help me to pray. Or help you to pray for yourself, mga kapatid. Try to banggit this sa panalangin. Lord, magkaroon kami ng kagaya ng pag-uugali mo. Sabi ng mga apostles yun, Lord, magkaroon kami ng kagaya mo. Maunawain, mapagpasensya, tumatanggap ng pagkakamali, tumatanggap ng correction, tumatanggap ng rebuke, na kahit alam mo ikaw ang pinakamakapangyarihan at pinakamataas sa lahat, pero inabot mo pa rin ako makasalanan. Inabot mo ako na maruming tao. Just to save us. Just to save me, Lord. Sometimes nagtatampo ka sa Panginoon. Hallelujah. Minsan nagtatampo tayo sa Panginoon. Pero may tinuturo ang Panginoon. Yung unforgiveness, yung bitterness,
Yung hatred that must cease. Kinakailangan maalis yan, mga kapatid. Alam mo, ang target ng dyablo, puso mo. Kasi kapag disip ang puso mo, lahat hahamakin mo. Lahat gagawin mo. Pag hindi mo feel magsimba, hindi ka natatayo. Pag feeling mo left behind ka sa church, pag feeling mo hindi ka pinapansin ng pastor, ng mga leaders, ayaw mo na. May hatred ka na kagad. Yang naramdaman mo, naramdaman din ng Panginoon yan. Naramdaman ng Panginoon na siya'y inapi. Naramdaman ng Panginoon siya'y ginulpi. Naramdaman ng Panginoon na trinidor siya. Naramdam naman ng Panginoon na siya'y pinagkanulo. Pero ano ang response ng Panginoon? Forgive them. Forgive them. Patawarin mo pa rin sila, Panginoon. Ang dalangin lang ng Panginoon sa umagang ito, I do believe kinakausap ka na ng Panginoon. I'm telling you right now, kinakausap ka na ng Panginoon. Kung yung bitterness na yan, kung yung hatred at unforgiveness na yan, ay siyang ikapapahamak mo, come. Come to repent. May imbita ang Panginoon sa umagang ito. May paanyaya ang Panginoon sa umagang ito. That everything, that thing you feed in your mind, that are ungodly, that unforgiveness you keep you feeding yourself, that manna must have to cease. Kinakailangan maalis. Kinakailangan ka mahugasan ngayon. Come on.